Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng October 1, 2024 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na po na nakalabas sa ating area of responsibility ang tinawag na pinakamalakas na bagyo sa kasalukuyan ngayong taon po ng 2024. Katumbas po niya ang dating lakas ng super typhoon na si Enteng. Taglay po niya ngayon ang lakas ng hangin na umaabot po sa 220 kilometers per hour habang nasa layo po ng 226 kilometer west ng Itbayat, Batanes o kaya naman po ay 285 kilometer north-northwest ng Pagudpud, Ilocos Norte. Dalawang senaryo po ang pinapakita ng ilang mga weather models. May nagpapakita po na tutumbukin niya ang southern China, kikilos na po yan padiretso at ang iba naman ang papakita na babalik yan dito sa loob ng ating area of responsibility ngunit kikilos paliko pataas po na nagbabanta na mag-landfall bukas ng gabi hanggang Huwebes sa malaking bahagi ng Taiwan. Kaya patay naman po yan o pa-Taiwan ay asahan natin na unti-unti naman na po nagaganda ang panahon sa mga lugar na dinaanan po ng bagyo, lalo na po yan sa susunod na 24 hours. Masisikat na po ang araw after 24 hours sa mga lugar na nadaanan po ng bagyo. At susunod naman na po na iihip ay ang malamig naman na mahinang daloy ng amihan o yung tinatawag po natin na northeasterly surface wind flow dito po sa norte pagkatapos po ng bagyong Julian. Pero sa ngayon, kahit na nasa labas na ng ating area of responsibility ay napakalakas pa rin itong bagyo. Kaya nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, the northern portion ng Ilocos Norte, sa may Bacarra, Pasukin, Bangi, Vintar, Burgos, Pagudpud, Dumalneg, Adams, maging sa northwestern portion ng mainland Cagayan, sa may Santa Praxedes, Claveria at Sanchez. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern portion po ng Aurora sa may Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, at maging po sa northern portion ng Nueva Ecija sa may Karanglan, Lupao at Pantabangan. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay nakakaranas rin ng maulap na kalangitan with isolated rains. Diyan po sa ilang bahagi ng Central Luzon kasama ang Metro Manila, ilang bahagi ng Palawan, Kabisayaan at Mindanao na posible pa rin na magtuloy-tuloy ang mga isolated light to heavy rains sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang mamayang gabi. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa posibleng banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, dahil po sa bagyo ay pinagbabawal pa rin ang pagpalaot sa mga baybayin po ng extreme northern Luzon Islands dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang pa rin sa 9 meters height. At iwasan din natin ang papalaot sa mga baybayin po ng northern Luzon kasama na po ang Pangasinan dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot po hanggang sa 3 to 6 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!